Marami ang nagtataka kung bakit sila di yumayaman. Ang totoo, may mali sa paraan ng paghawak nila. Hindi lang sipag ang kailangan para umangat sa buhay. Kailangan din ng disiplina at tamang mindset sa pera. Kaya kung seryoso kang magbago, makinig hanggang dulo ngayon. Don't forget to like, follow, share, and subscribe. Number 1. Paying yourself last. Narinig ko to sa librong Rich Dad, Poor Dad. Isa ito sa sikreto ng tunay na financial freedom. May dalawang klase ng tao pagdating sa bills. Ang una, agad binabayaran lahat ng kanilang gastusin. Kung may matira, saka lang sila nag-iipon. Ang pangalawa, inuuna muna nila ang sarili nila. Number 2, getting comfortable with bad debt. Ngayon, parang normal na lang ang pagkakaroon ng utang. Ginagamit ito kahit sa maliliit na bagay lang. Pero kung di mo kaya, wag mong pilitin. Kung di mo kayang cash, wag mo munang bilhin. Credit card companies, gusto mong maging magastos palagi. Dahil doon sila kumikita sa interes mo. Number 3, not knowing your income and expenses. Paano mo makikita ang direksyon kung walang mapa? Marami ang tinatamaan ng lifestyle inflation sa buhay. Habang tumataas ang income, lumalaki rin ang gastos. Mas mataas ang sweldo, mas magarbo rin ang buhay. Kaya kahit may pera ka, kulang pa rin lagi. Ang matalinong tao alam ang galaw ng pera. Number 4, having expensive hobbies. Walang masama sa hobbies basta alam ang limitasyon. Ang problema, nauubos dito ang pera ng marami. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong mag-adjust. May dalawang paraan, magtipid o kumita ng dagdag. Pero ang pinakamayaman, pagsabayin mong gawin pareho. Save more habang gumagawa ng bagong income stream. Number 5, paying too much in taxes. Ang tax ang pinakamalaking gastos ng maraming tao. Lahat tayo nagbabayad. Pero may mga paraan. Ang mayayaman may strategy gamit ang batas mismo. Gumagamit sila ng business structure na legal at smart. Inaaral nila kung paano bawasan ng tama ang buwis. Ginagawang advantage ang sistema, hindi nila kalaban. Number 6. Waiting too long to invest. Kapag may ipon ka na, huwag kang matakot. Simulan mo agad mag-invest habang bata ka pa. Kasi ang inflation unti-unting kumakain ng pera mo. Bank account lang hindi sapat para umangat financially. Kailangan mong palaguin ang pera ng may disiplina. Habang mas maaga, mas malaki ang tubo mo. Number 7. Ignoring inflation. Tahimik pero mapanira ang epekto ng inflation yearly. Unti-unti nitong kinakain ang halaga ng pera mo. Yung 1,000 ngayon, baka 700 na lang bukas. Kaya kung ipon lang, talo ka pa rin dyan. Kailangan mong gamitin ang pera para kumita pa. Maglagay sa investment na lumalago bawat taon. Number 8. Thinking that saving alone will make you rich. Marami ang naniniwala na ipon lang ay sapat. Pero mali iyon. Kasi limitado ang savings mo. Pwede kang magtipid pero di iyon sustainable palagi. Ang goal mo dapat ay lumago, hindi lang makaraos. Maghanap ng bagong paraan para kumita pa. Pwede kang mag-business, freelance o mag-invest wisely. Number 9. Avoiding financial education. Marami ang iniiwasan ang topic ng pera ngayon. Sinasabing boring, mahirap o pangmayaman lang daw. Pero yan ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Hindi mo makokontrol ang bagay na di mo alam. Magbasa ng books, manood ng financial mentors online. Ang pera ay larong dapat mong matutunang laruin. Kung gusto mong yumaman, baguhin mo ang mindset. Hindi sapat ang sipag kung mali ang direksyon. Mag-ipon, mag-invest at matutong maging disiplinado. Ang pera parang halaman, alagaan mo ito palagi. Habang mas maaga kang kumilos, mas mabilis kang aangat. Kaya huwag kalimutang follow, share at subscribe na yon.